Mahaba ang laban ko. Mahal lamang kita. Ngunit kailangan ka niya. Ngunit ako ay nagmamahal sa iyo. Sabi nga, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Huwag mong iiwanan. Huwag mo sasaktan. Huwag mong bibitawan ang kanyang mga kamay. At huwag mong hahayaan maagaw ng iba. Ngunit paano ba kita ipaglalaban kung hindi ako ang mahal mo? At hindi ako ang kailangan mo? Siguro nga hindi sapat ang pagmamahalan natin. At di sapat na kasama mo siya. Ngunit paano kita ipaglalaban? At kung ikaw na mismo ang nagtutulak ng palayo? Paano kita hahawakan kung ikaw na mismo ang bumibitaw? Paano kita pipigilan kung ikaw na mismo ang unang kumakalas sa bawat paghawak ko sa iyo? Sa mga oras na lamang kung hindi na ako ang iyong mahal, sobrang sakit ang aking nararamdaman. Sobrang kirot sa puso ko. Sa libo-libong karayom ang bumabaon sa parte nito. Sa bawat nakikita kita, sakit ang nararamdaman ko. Hindi ko pala kaya matanggap. Ngunit sa bawat dumadaan ng sandali, pinipilit kong isipin na hindi totoo ang lahat. At ang aking mga mata ay pilit na ipinipikit. Nagbubulag-bulagan ako sa katotohanan. Muli ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Lahat ng paraan upang maibalik ko ang pagmamahal mo para sa akin. Ngunit nabigo lamang ako ng dating nakakadarang ng ating pag-iibigan. Ngayon kasing lamig na ng yelo. Ngunit alam mo ba ang nararamdaman ko? Sa bawat nakikita ko kayo, na sa bawat pagkibot ng iyong mga labi, ay ang kasing tamis na pagmamahal mo sa kanya. At sa bawat pagtiting mo, doon ko nararamdaman kung gaano siya kahalaga sa iyo. At sa bawat pagtampi ng iyong mga kamay, naroroon ang pagmamahal na walang pag-alinlangan. Noon, ako ang nagpapangiti sa iyo. Ako ang dahilan ng bawat saya mo. Na dating iyong niyayakap ng mahigpit, ngayon hindi na. Ang sakit-sakit. Ang hirap tanggapin. Na ako noon, ngayon hindi na. Hindi ko alam anong nagawa kong mali. Marami akong katanungan sa aking isipan. Bakit nangyari sa atin ito? Bakit nagawa mo ang lahat ng ito? Minsan naisip ko, gusto kitang agawin sa kanya. Gusto kong ibalik ka sa akin. Ngunit paano? Paano kita ibabalik sa dati? Paano ko ibabalik ang pag-ibig mo kung hindi na ako ang iyong mahal? Napakahirap na pakawalan kita. Ang sakit-sakit na halos durog na durog ako. Hindi ko alam saan parte ng puso ko bumabaon ang bawat punyal na tumutusok sa puso ko. Ngunit kailangan kitang pakawalan na.
kailangan kong piliin ang sarili ko naman. Bibitawan na kita. Kung ang pagpapalaya ko ang magiging kapalit at magiging kaligayahan mo, ako na magpaparaya. Kaysa paulit-ulit kong nararamdaman ang sakit na kahit alam kong hindi ko kaya. Siguro nga sadyang pinagtagpo tayo ngunit hindi tayo ang nakatadhana. Namamahalin natin ngunit hindi para sa'yo. Ang hirap po magmahal nang hindi tayo minamahal o minahal natin sila at nagmahalan tayo. Ngunit sa huli, tayo ay makakalimutan at hindi tayo na muli ang kanyang mamahalin at makakatagpo siya ng pagmamahal sa iba. Masakit. May pagkakataon sa atin na pinagtatagpo lang tayo, ngunit hindi tayo ang nakatadhana at hindi tayo ang nakalaan para sa kanya sa habang buhay. Alam niyo ba yung pakiramdam na minamahal natin siya ng paulit-ulit, ibinibigay natin ang lahat-lahat. Ngunit sa huli, makakatagpo muli siya ng isang taong na mamahalin niya at ibibigay niyang buong-buo ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang respeto, na kahit alam mong may masasaktan ka na or nasasaktan mo na siya, na kahit kasama mo pa siya. Siguro po ako ay nasa situation na yon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siguro masasaktan ko rin ho siya ng paulit-ulit, not emotional, maybe sa physical pa. It's a joke time. Joke lang po yun. Pero sa totoo lang po, napakasakit po sa isang tao na magmamahal tayong muli at mamahalin tayo at ipagpapalit sa isang tao na hindi natin alam na yun palang patutunguhan ng lahat ng ating pagmamahal, pagsasacrifice. Opo, mahirap magbigay ng buong-buong pagmamahal, ng attention, ng tiwala, buong pag-ibig mong ibinibigay sa kanya, buong pagkatao mo, buong kaluluwa mo. But deep inside, sa huli, ikaw lang din ang masasaktan. Tayo ang iiwanan, tayo ang luhaan sa isang tabi. Paano ba natin malalaman na tayo na talaga para sa kanya? At paano natin malalaman na siya ay para sa iyo na talaga? Siguro nga ho talaga ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang pagtitiwala ay isang sugal. Isang sugal na akala mo panalo ka na. Tayo na yun panalo sa huli. At hindi tayo matatalo dahil sapagkat nakita mo sa una pa lamang, talagang mahal ka niya. Ibinigay rin sa iyo. Minahal ka rin niya. Narespeto. Ngunit paano nga ba? Paano natin malalaman kung tayo na ang panalo sa huli? Kung sa isang araw pagising mo, isang pitik lamang natin, malalaman mo, may iba na. At hindi na tayo ang kanyang mahal. Pinagpalit na tayo sa iba. Minsan ho talagang kapalaran o ang tadhana ay talagang sobrang mapaglaro. Ayaw natin mangyari para sa atin yon. Ayaw natin tayo ay masaktan. Ngunit may pagkakataon na pinagtatagpo lang tayo. Ngunit hindi tayo ang nakatadhana para sa kanya. Nagmamahal tayo, ngunit hindi tayo minamahal. Ang sakit isipin na dumating lang siya sa buhay para bigyan tayo ng aral, bigyan tayo ng pagkakataon na matuto tayong magmahal sa iba, or matuto tayong
mag-share ng inyong pagmamahal sa iba sapagkat meron ho tayong pagkakataon na hindi natin kaya magmahal ng iba sapagkat sa paulit-ulit ho tayo nasasaktan. At dumating ang pagkakataon na yun na pinaramdam at ibinigay sa atin. Ngunit, muli na lang tayo nasaktan. Ang daya-daya ho ng pagkakataon. Ang daya-daya ng tadhana. Ang daya-daya ng panahon na muli tayong binuksan, muli tayong natutong magmahal, at muli tayong umibig sa isang tao na alam natin na sa tingin natin siya na. Sa tingin natin, siya na yung forever natin or siya na ang destiny natin. Pero why? Hindi pala. Minsan maraming katanungan sa buhay natin. Bakit mo pinagkaloob? Bakit mo ibinigay? Bakit mo pinaramdam? Bakit mo muli akong naranasan magmahal muli? Ngunit sa huli, muli na naman ako masasaktan. Muli na naman ako malulugmok na mag-isa. Muli naman ako mag-isa sa isang tabi na luhaan. At durog na durog ang puso. Pero alam niyo po guys, minsan may dumarating sa buhay natin na isang aral lang na mamahalin natin siya, ngunit isang aral na hindi natin minsan nakikita sa buhay natin. At kung hindi pa ho natin mawawala siya, doon natin marirealize. Yun ay isang pagkakataon na magiging leksyon para sa buhay natin. Na muli natin uunahin ang sarili natin na mamahalin at hindi ang ibang tao. At hindi kung sino yung dumating, siya na yung mamahalin natin. Ang hirap ho, di ho ba? Mahirap intindihin. Ngunit kailangan po natin buksan minsan ang puso natin at ang ating isipan. Ano nga ba talaga? Pwede ko ba siyang mahalin na habang buhay? At hindi yung puso ko ang uunahin ko? At hindi yung nararamdaman ko para sa kanya na kahit alam pong dumating ako sa punto na at dumating siya sa buhay ko na ako'y nasasaktan pa. Tama po kayo, napakasarap magmahal at sarap mahalin at ang sarap maramdaman muli na magmahal ka na dumating ka sa punto na ikaw pala yung nasasaktan pa lang. Sakit. Paano guys, hanggang dito na lang at marami po salamat sa lahat-lahat. Sa mga tinamaan at tinatamaan pa lamang. Tandaan niyo po, ang pagmamahal ay isang leksyon sa buhay natin. May mapupulot tayong aral. Dapat sarili mo na bago ang iba. Maraming salamat muli guys. Hanggang dito na lamang ang aking spoken at maraming po salamat sa mga nagsusubscribe. Please subscribe and like sa aking mga content guys, and please touch the bell for another notification sa aking mga gagawin na mga bagong video po. Mag-iingat po kayo saan man po kayo ng panig ng mundo. At muli guys, maraming salamat and God bless everyone. I love you guys. Bye! Love you, love you, love you.